itong araw na ito sa ating mga gawain araw-araw sa pagbibigay serbisyo. Muli po, palakpakan po natin para sa State of Barangay Address, Kapitana Tricia Lubigan Gutierrez. Thank you sa pinaka-sexy kagawad ng barangay. Ayan. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat na mga minamahal kong kabarangay. Ngayon ay ginaganap natin ang unang barangay assembly sa taon ng 2025. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong lahat na nandito kayo, na naglaan po kayo ng oras. Sa loob ng 1.5 years na ating panunungkulan, alam ko po na nakita na ninyo ang unti-unting pagbabago at progreso ng ating barangay. Hayaan niyo pong iulat ko sa inyo ang ating mga accomplishments at ang ating mga nice development projects. Last year, ang ating botika sa barangay, alam niyo na po yan. Recreational Center, ang street lights along Nia Road, napaliwanag natin yan. Sa programang pangkalusugan, malaki ang malaki ang tulong ng botika ng barangay. Alam natin yan, hindi lang siya pang mahirap, kundi para sa lahat. Tulad ng parati kong sinasabi, mayroong isang pagkakataon na mayroong pera, mayaman, kaya lang, nagkataon ang kanyang anak ay naubusan ng nebulizer. This oras ng gabi, wala siyang mabilhan ng gamot para doon sa kanyang nebulizer ng anak niya. Pero dahil 24 hours ang ating botika, may pera na siya pero wala naman siyang mabilhan. Dito sa ating botika, nabigyan siya. So, iyon yung isang pagpapatunay na hindi lamang sa mahirap, sa mga ordinaryo, napupunta yung nakakatulong yung ating botika, kundi para sa lahat. Ibinibigay natin sa botika, hindi lang libreng gamot, libreng check-up ng BP, libreng paggamit ng oxygen, ng nebulizer, kundi pati libreng dugo. Na iyan, tayo lang din ang meron sa buong bansa. Ang bloodletting project ng barangay na ang bumubuhay ay ang mga empleyado ng barangay. Ang paulit-ulit kong sinasabi, ang serbisyong ibinibigay natin, hindi lang serbisyo talaga, kundi serbisyong literal na dugo at pawis mula sa ating lahat. Nitong nakaraan, ilan yung sunod-sunod na bigyan natin ng dugo? Cervical cancer patient, breast cancer patient, emergency dialysis patient, yung pinakalas natin, dengue patient. Yung isa pa pala na kakagraduate lang ng criminology, na aksidente, kailangan operahan, na kailangan ng 3 bag ng dugo. Future leader din. Future na makakasama ng bayan, na makakatulong. Future police. Pero dahil sa proyekto natin, bloodletting, malinaw na siya ay makakatulong ng bayan. So, palakpakan natin yung ating proyekto. Yan ay dahil po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa bloodletting project ng ating barangay. By July 19, ihanda na ulit ang ating mga katuwan. Ayan. So, isa pa sa pangkalusugan, yung ating weekly medical visit, every Wednesday, tayo lang din ang gumagawa niyan. Tuloy-tuloy na pagbaba sa mga malalayong lugar sa ating barangay. Kasi nga ang gusto natin, maabot natin sila. Tayo na mismo ang bumababa. Oplan sa Gitmata Program in partnership with Kabalikat Civicom. Sinimulan natin ito February until now. February, March, April, May, June. As of today, more than 30
patients na ang napaoperahan. Ito ay sa tulong ng Kabalikat, Civicom at ng DBE Clinic na pinapadala natin sa Quezon City every Wednesday and Friday. Hindi natin siya na-launch ng maayos before kasi syempre gusto kong makasiguro na tamang clinic, na tamang grupo yung ating kasama. Nakita natin na successful lahat. At talagang ito ay, nung nalaman ko nga ito ay programa ng late Senator Miriam Santiago. Napakaganda ng programa. Dinadala natin sila doon nung wala silang babayaran. Check up ng mata, pugita, cataract, glaucoma. Yan yung karaniwang na-check sa atin. Mostly senior citizens. No. So, ipagpatuloy natin yan, bukas na bukas ang ating barangay upang tumanggap ng mga nais nating matulungan pa na may problema sa paningin. Programang pangkalusugan, ongoing ang tutok kainan supplementation program para sa ating mga buntis na pinangungunahan ng ating mga BNS. Ang ating beneficiaries, 20 buntis ang ating inaalagaan. Ang programa tumatakbo ng 3 buwan. 12 barangay lang sa tansa ang gumagawa niyan ngayon. At mapalad tayo na tayo ay isa sa kanila na binibigyan ng suporta ng national at ng municipal nutrition office. Every day yan, 3 months na sunod-sunod, dire-diretso. Emergency response, so yung ating ambulance, nandiyan si Ryan para sa pagpapaalam. Ako nagugulat. Minsan may umaakit na lang sa office, Kapitana. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung bakit nagpapasalamat. Ang daming nagpapasalamat ang hindi ko alam. Yun pala, nabigyan natin ng magandang serbisyo. No, kasi nga sabi ko, serbisyo tayo. Hindi katulad ng centralized na ako lang yung nag-decide. Hindi. So, alam niyo naman kung sino yung mga tamang tao na nandyan, yung ating mga unit heads na pupuntahan para sa mga specific na services na ibibigay natin sa ating mga kabarangay. Programang pang-edukasyon, alternative learning system. Simula na umupo tayo, nakipag-coordinate tayo sa Department of Education, naka-2 batch na tayo at ngayon ay ongoing ang ating 3rd batch ng alternative learning system. Marami na tayong mga natulungang kabataan na ngayon ay may hanap buhay. Tinutulungan din natin sila na makakuha ng test gun. No, nakikipagtulungan tayo sa PESO at sa mga learning center na pwede nilang pasukan na accredited ng TESTA. Ganon din, distribution ng school supplies. Last year, 800 students. This year, 1,100 elementary students ang ating nabigyan ng school supplies. Maliit na bagay, pero malaking tulong sa bawat estudyante ng ating barangay. School and educational assistance. Ang ating assistance desk, nandiyan ang ating mga coordinators, nandiyan sina Ali, sina Kuya Reb, para ang ating mga secretaries, nandiyan sina Sec Rem, sina Sec Ryan, Sec Richie, Sec Joy, para tumanggap ng mga scholarship and educational na assistance na inilalapit natin sa taas. Nitong May 7, yung second batch na nabigyan ng educational assistance. So, sa tulong ng ating Mayor-elect, Denzel Matro, nangako siya na walang pipiliin sa lahat ng scholarship educational assistance ngayong taon sa kanyang prototype. Kaya po, tuloy-tuloy lang po yan. I-register lang po sa ating barangay para ma-assist. Agriculture, programang pang-agrikultura, ang ating hapag sa barangay or halina't magtanim ng prutas at gulay. Yung ating mga communal garden. Namumingiti si Karen.
Ayan, sa pamamagitan ng masisipag nating mga kagawad na nasa unahan, nag-check sila at patuloy tayong sumusuporta. Ina-encourage natin ang ating mga kabarangay na magtanim kasi malaking bagay, food security. Kahit wala kang pera, kung meron kang tanim, meron kang aanihin, meron kang kakainin. Patuloy tayo nakikipag-coordinate sa mga ahensya tulad ng agriculture, nagre-request tayo ng mga seedlings at ibinibigay natin yan sa mga willing na magtanim dito sa ating barangay. Bawat subdivision, meron na tayong communal garden dyan. Free vaccination for dogs and cats. Nag-start tayo ng Tuesday, Wednesday, babalik tayo ng Monday, bago meron ulit tayo ng Wednesday. 2 araw pa. As of today, nasa more than 400 dogs and cats ang natin napabakunahan. Yan ay sa tulong pa rin at pakikipag-ugnayan natin sa mga ahensya sa Department of Agriculture, sa Municipal Agriculture's Office, kina Doc China. So, malaking tulong yan dahil unang-una ang rabies, nakikita natin sa TV talaga, ang dami na. Mayroong mga namamatay dahil sa kagat ng hayop. Security and safety, peace and order. Yung ating 24/7 assistance desk for emergency, anytime na pumunta ka ng barangay, bukas na bukas yan, may mag-a-assist sa inyo. Ang regular grooving, patuloy pa rin yan. Pagronda ng ating mga peace officer. Enforcer, sa San Jamayor Elementary School, naglagay tayo para ma-assist din yung ating mga estudyante na nag-aaral sa San Jamayor. Ganon din ang enforcer sa labas ng barangay, doon sa may Pure Mart, ayan, tuloy-tuloy pa rin para makatulong at makapagbigay ng alalay sa ating mga kabarangay. Barangay outpost sa Kanluran, nabawasan na ang nakawan at napapanatili ang katahimikan. Dahil meron tayong outpost noon. And then yung ating burial support service na patuloy pa rin na umaalalay sa mga kabarangay natin na nawala ng minamahal sa buhay. Bukas na ulit ang libreng serbisyo na programa ng ating Mayor-elect SM Matro. So wag naman sana, pero kung mayroon man, bukas na bukas ang ating tanggapan upang mag-assist papunta sa ating minamahal na Mayor para mabigyan ng libreng serbisyo. Ganun din ang mga burial assistance. Nandiyan ang ating mga coordinators. And yung ating sinasabi ko ang burial support service na every time na may namamatay sa atin, nagdadala tayo agad ng tent, silya at bigas. Ganon din ang pag-assist sa hanggang sa mailibing yung ating kabarangay na nawala. Ayan. May dumaan. Environmental protection. Routine clean up ng ating mga BGSU, ng ating mga maintenance officer. Palakpakan muna natin. Ang sisipag ng mga yan, everyday din talaga. Routine clean up, and of course, yung ating weekly Pink Green Project every Saturday. Na bumababa sila sa napipili natin, naka-schedule na subdivision para makatulong sa paglilinis at pagpapaganda nito. Solution ng waste compartment. Namigay din tayo ng mga waste compartment sa bawat subdivision sa ating barangay. Project from National. Kung makikita nyo, napakaliwanag na sa labas. Ayan ay sa tulong ng National, sa tulong ng ating congressman, liwanag na ng ating highway. Sa tulong din ng ating Mayor-elect SM Matro. So palakpakan. Maliwanag na, pwede ka nang mag-jogging at maglakad. Kahit 10 oras ng gabi. Ang ating ongoing na multipurpose hall or temporary na simbahan na matatapos ngayong July. Maraming salamat
sa ating mga lingkod bayan na patuloy na nagbibigay talaga ng mga proyekto sa ating barangay. Tuloy-tuloy din ang mga pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kabarangay na lumalapit kapag mayroong kailangan ng wheelchair, nebulizer, ayan, na ilalapit natin yan sa ating mga nanunungkulan sa ating bayan. And sa ating PWD, President na si Ate Ruth, napakasipag din yan, nakakahingi tayo ng wheelchair para sa ating mga PWDs. Medical mission nung nakaraang taon at itong last March, nagkaroon din tayo niyan. First time na may bumabang senador, Senator Tolentino. Nagbigay din siya ng gamot good for 3 months last year na inilagay natin sa ating botika ng barangay. First time yan na may dumating ng senador dito. So, palakpakan. Ayan. Katulong yan ang ating LGU din. Activities, yung mga iba pang activities natin. Women's Month Celebration, itong March. Nagkaroon tayo ng medical mission, kasama ang RHU, cervical check-up. Kahit ako, nagpa-check din ako. So, meron tayong mga kababaihan din na medyo prone sa cervical cancer. So, kung meron man na nais magpa-check, makipag-ugnayan din sa ating mga BHW. Nutrition Month Celebration, nag-celebrate tayo niyan last year and ngayong year, magkakaroon din tayo month of July. Tuloy-tuloy din ang ating mga seminars and trainings. Siyempre, kailangan ma-equip ng knowledge ang ating mga nanunungkulan sa ating barangay. Napakahalaga niyan. Itinataas din natin ang moral ng mga nanunungkulan kasama nating kawani sa ating barangay. Latest update. Pinaka-latest update kahapon ay nag-attend kami ng Lalait 2025 at pinag-usapan ng tungkol sa programa at ang problema sa droga. Sinabi ng ating Mayor SM na sa kanyang pag-upo, tututukan niya ang droga. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kabarangay. Alam natin kung ano ang epekto nito sa bawat isa sa atin. Pag wala nang magamit, anong gagawin? Magnanakaw. And worse, baka pumatay pa. No? So tayo ay nag-apply for drug clearing sa ating barangay. Maaaring i-report mamaya ni Secret kung ano yung update. Meron kasi tayong mga napag-graduate na. Tayo po ay nagpapadala ng mga biktima din. No, mga PWOODs sa ating RHU para mag-training, magkaroon ng intervention program kasi gusto nilang magkaroon ng pagbabago. So, hindi naman natin yan ipinopost and of course for confidentiality din, no? Lahat ng ginagawa natin programa nandiyan yan sa ating page. Ito pa, ang ating problema syempre sa baha. Kahapon ay nagkasama-sama ang mga punong barangay ng Ilaya, Bulawin sa Mayor Biga, Punta, Paradahan at nagkasama ang DPWH at aming napagkasunduan na maglagay ng tahadera na fix sa bawat boundaries para hindi na nakakarating sa atin ang mga basura. Nakita nyo hanggang kahapon ilang gabundok na basura ang nakuha, hanggang kaninang umaga ang ating mga maintenance officer, naiiyak na ako. Bakit ganito ang nangyayari? Tayo na lang lagi cure. Pero alam natin, prevention is better than cure. Noon kasi, ang sabi nila sa barangay ng San Mayor, tinatanggal nila yung mga inilalagay na harang kasi sila yung naaapektuhan. Pag may harang, umaangat lahat ng basura. So ngayon nagkasundo kami, tapat mo, ahon mo. Diyan natin malalaman kung saan nanggagaling yung mga basura na yan. So, ilalagay na yan. Nagkasundo yung mga punong barangay. Siyempre, dapat. At hindi rin naman ako papayag na hindi. Dahil tayo lagi ang apektado. No. Upcoming projects for this year. Serbisyo Complex.
Ano yung serbisyo complex? Yan ang pinaplano natin. Ayusin lang natin to. Kung mapapansin nyo dito, nandiyan lahat ng serbisyo. Nandiyan ang recreational center, learning center, daycare center, botika ng barangay, health center, simbahan. Magdadagdag tayo ng mga serbisyo pa dito sa loob. Pagagandahin natin. Unti-unti. Para hindi na rin masyadong nagiging parking ang ating basketball court, no? Pinaplano natin na i-move yan dahil meron pang more than 2.5 meters para magawang parking yung side na yon. No? Para pinituloy ang paglalaro na magamit ang ating basketball court. So, pagagandahin natin yan unti-unti. Of course, yung ating additional na mga solar para sa mga madidilim pang lugar sa ating barangay. Kasi syempre kapag maliwanag, makakaiwas tayo sa mga krimen at maaaring posibleng mangyari hindi maganda sa ating barangay. Yan yung ating mga aasahang proyekto ngayong taon. Kung nakita na ninyo, meron na tayong welcome art na nakatayo, boundary ng DA1 at boundary ng San Mayor. Nakita nyo na? Hindi pa. Hindi ko pa ipinopost at hindi pa yata kayo nakakapunta. Pero may pagkakakilanlan na ang ating barangay. Alam na nila kung nasa ang barangay na sila. At ang aking inihiling sa mga maintenance officer na ating mga minamahal na mukhang ililibre ko mamaya. Oo, tayo lang ang lalabas, walang sisingit. Walang sisingit. Lalabas kami mamaya ng mga yan. Sama ako guys, sama ako. Gusto niyo bang maging maintenance officer, Tomsi? Opo, sama ako. Ililibre ko yung mga yan mamaya. Ang request ko lang, panatilihin doon sa mismong welcome art natin, ha? Siyempre, pagpasok ng mulawin, dapat malinis yan. At paglabas. Ilaw, magkakaroon ka ng ilaw yun. Doon, yes. So, isa pa? Upcoming ordinances. Nagkaroon kami ng session Treasurer sa ating landmark. kahapon, ng isang araw, no? Nagkaroon kami ng session ng ating mga kasamang sangguniang barangay. Upcoming na batas na ating ipatutupad. Pinag-uusapan namin at tatanungin ko na rin kayo kung kayo ba ay sang-ayon. Una, ang proposal ni Konsehal Paitek na tapat ko, linis ko. Maglalagay tayo ng mga signages dyan na hindi lang barangay ang paglilinis. Diba? Approve pa kayo dyan. Okay. Approve kayo dyan. Pangalawa, ang proposal ng pinaka-sexy kagawad, truck ban. Truck ban saan? Along Nia Road. Very traffic na. Hindi na tayo magpapapasok dyan ng mga 6-wheeler truck. Itutuloy natin yan, ongoing na ang inaayos namin pag-uusap sa Sangguniang Barangay ng ordinansa sa pagpapatupad ng truck ban. Ano pa? Marami pa. Marami pa. Hindi ko pa pwedeng ibigay lahat. Syempre gusto natin na plansyado ang lahat. So yun yung mga aabangan ninyo na makatutulong sa ating barangay. At ang aking hinihiling patuloy na suporta sa lahat ng programang pang-barangay. Hindi ito personal lang, kundi para sa buong barangay. At kayo, mga kasama ko sa barangay, ay parati kong pinagmamalaki. Alam niyo yan. Ano bang ginagawa ni Kapitana? Nasa taas lang naman yan ang barangay. Nagpaplano, nagmamanage, nakikipag-usap. Kung saan man ako makarating, kung makarating man sa Malacanang o international man yan. Pero sino ang kumikilos at nagpapatupad ng lahat? Kayong lahat yon na mga kawali ng barangay, kaya palakpakan para sa inyo lahat. Yun lang. Actually, marami pa. Pero alam ko na nandiyan ang ating mga kagawad. Palakpakan para sa ating mga kasamang kagawad. Siyempre, para sa ating sekretary
SRM, palakpakan, na nagbibigay lagi ng libreng clearance. No. At syempre, alam na alam ko naman na mahal ninyo ang ating treasurer. Oh, bakit? Okay. Meron pa pala. Isang magandang balita. Ang galing talaga ni Consal Kurt, no? Kahapon, kami ni Consi Kurt ay naanyayahan sa RH. At tayo ay nabigyan ng fogging machine. Alam niyo ba ang halaga nun? 350,000. No, hindi na tayo nag-procure. Maswerte tayo, 10 barangay lang sa bansa ang nabigyan nito at Mulawin ay napakaswerte. No. So sana, wala na tayong kaso ng dengue. Maglinis. Yan ang parati natin ipaalala sa ating mga kabarangay. Maglinis. Dapat maging dengue-free ang barangay Mulawin. Gagamitin natin yan sa tama yung fogging machine at hindi lamang itatago sa bodega. No. Okay. So ano pa ba? May nalimutan pa ako. Pasensya nga. Actually, dapat formal to. Pero ang hirap palang magpaka-formal ng ano. So yun lang. Kanina ko lang sinulat talaga sa cellphone kasi naging busy tayo the whole week. Ganun pa man, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon na patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa sa atin. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ngayon ang maraming salamat po sa napakagandang ulat at para sa ating minamahal na pinansyal. Napangunahan po ng napakaganda, napaka-sexy at napaka-generous Treasurer Emerina Pataclan Evangelista. Ang hindi po malakpak, wala. Magandang umaga po. Walang loan. Welcome po sa Barangay Aseng 2025, first quarter po. Ilalahad ko lang po yung budget po this year. This is so respectfully submit the proposed annual budget of Barangay Mulawin, Tansa, Cavite. Fiscal year 2025 amounting 16,972,338 pesos and 63 over 100 cents. And we have prepared the proposed expenditure project for the same amount for the coordination of Barangay Development Council. In compliance with requirements law, the following has been provided: 20% development fund, which is 3,169,048 pesos and 80 cents. 10% of the budget will go through to SK Fund, that monthly funding the SK Fund worth 1,697,000. This is the 10% of the budget. Total 1,697,233 pesos and 8 cents. 5% will go through to PDRM Fund, 848,616 Natubig na. pesos and Tubig? 90 Awa pa? cents. And for senior Mamaya? and PWD Mamaya. has 5%. General Administrative Program
7,556,751.12 every month na natatanggap po ng barangay. Hindi po yan isang buo na binibigay para sa pondo ng bawat barangay. Hinahati po yan sa 12 months. Ganon din po yung monthly na pagpapasa sa SK Fund. Lagi rin po silang sinesendan ng fund from barangay to SK. Yun lang naman po ang nasabi na po lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pag-uulat, Ate Tres. At ngayon po, dadako po tayo. Ang susunod po na mag-uulat sa ating lahat, walang iba kundi ang napakasipag nating Secretary Remil Sos. Kukodin ko po ulit, baka mablako na naman. Yun po, nangangatal ulit ako. Kinakabahan po talaga, hindi na mabago to. Una po sa lahat, magandang umaga sa ating lahat po ulit. Una, binabati ko ang ating butihing Kapitana Tricia Lubigan Gutierrez, kasama ang sangguniang barangay at sa lahat ng unit heads at empleyado po. At sa ating mga guests na wala pa po. Magandang umaga po ulit. Hingal, layo. Umpisahan po sa ating drug clearing tungkol po doon sa nabanggit niya ating Kapitana Tricia po. Matagumpay naman po nating naisagawa ang pagpapatawag ng ating mga PWODs at naiayos ang mga papeles nito. Ngunit may bago na naman po tayong bumaba na drug watch list ang PIDEA at sisimulan po natin ulit ito sa September. Sa mga susunod pong ito na lang po natin tatalakayin kung ano po yung mga susunod nating hakbang sa mga susunod pong sa drug clearing. Para naman po sa road clearing ay mas pag-iigihan pa po natin ang pagbabantay sa mga obstruction sa ating mga daanan at magsasama pa po tayo ng ibang ahensya sa munisipyo para tumulong sa atin sa pagpapatupad nito at kasama rin ang sangguniang barangay at si Kapitana Tricia Lubigan Gutierrez po. At para naman po sa inyong lingkod, wala naman pong nabago, patuloy pa rin pong libre ang ating mga barangay clearance at iba pa pong certification na kinakailangan ng ating mamamayan sa Barangay Mulawin. Tapos may konti lang po akong message. At sa totoo lang po, wala na akong ibang masabi, kundi congratulate ang bawat isa sa atin. Sa galing at dedikasyon sa kanya-kanya nating trabaho at sa sipag na gawain dito sa ating barangay. Sa ilalim ng pamumuno ng ating Kapitana, Tricia Lubigan Gutierrez, ay sabay-sabay po tayong naging produktibo at nag-grow dahil sa healthy environment sa ating barangay at sa kagustuhan ng bawat isa sa ating mga paglingkod sa ating komunidad. Hiling ko lang po ay panatilihin nating maging masaya at isa puso ang trabaho upang maihatid natin ng maganda at dekalidad ang ating pagsiservisyo sa bawat mamamayan ng Barangay Mulawin. Yun lamang po at maraming salamat. God bless us all and I love you all. Hindi pa po prepared si Secretary yan, pero napakahusay po at napakaganda po ng kanyang ulat ngayong umaga. At syempre po, hindi po magpapatalo ang mga makikisig, nagwagwapuan at masisipag natin mga kasamahan sa sangguniang barangay, ang ating mga kagawad na pangungunahan po ni Kagawad Galang, Jonas Edward Armincha, Onsi Paltek, palakpakan po.
Magandang umaga po sa lahat. Nabanggit nga po ni Kapitana na halos isang taon at kalahati pa lang tayong magkakasama o nanunungkulan. Nakita naman ho natin lahat kung paano umunlad ang ating barangay. Hindi lang tayo ang nakakapuna o yung mga karating nating barangay, na naman talagang halos tayo ngayon maangat. Hindi naman tayo nakikipagkompetensya sa ibang barangay. Pero dahil sa pakikipagkaisa, pagtutulungan ng bawat empleyado sa atin, hindi mabubuo to kundi dahil sa inyo. Sasamantalayin ko na, lahat naman ay nabanggit na ni Kapitan na yung mga ginagawang programa natin dito sa barangay, sa mga BGSU o maintenance, na talaga namang madilim pa lang, naglilinis na. Kaya naisip ko yung tapat ko, linis ko, nagkaroon kami ng pagpupulong na siguro nakalimutan na ng mga residente natin na maglinis. Kasi sa sobrang sipag ng maintenance, pati yung harap ng bahay nila, nililinis nila. Nakita naman natin ang sakripisyo, hindi naman sa atin ang gagaling yung basura na lumalabas sa ating drainage o kanal o sangha. Na sino nagsasakripisyo? Tayong barangay Malawig. Pero ganun pa man, dahil tayo ang nanunungkulan, hindi natin matiis ang ating barangay, tayo ang nagsasakripisyo para maglinis. Pero hindi ating basura. Yung sinabi ni Kapitana na tahadera, nung araw ay may ganun, na hindi naman tayo nag-focus ng ganung karaming basura. Sana may implement agad yung tahadera para mabawasan yung pagbaha dito sa labas. Talaga namang ang hirap isipin, pero talagang tayo nagsasakripisyo para sa baha. Sa maintenance, maraming salamat. Sa ating mga lupon, sa araw-araw na tinatanggap nila yung problema dito sa ating barangay, talagang napakalaking sakripisyo noon na nilulutas nila. Maraming salamat. Sa Bausi, na sumasagip sa ating mga kababaihan, sa mga bata. Maraming salamat, Pausi. Sa ating mga coordinator na lahat naman talagang ginawa na nila, halos isama na nila kung saan para lang maayos yung mga kanilang mga kailangan. Maraming salamat sa coordinator, sa ating mga traffic enforcer na halos buwis buhay, na may tawid lang sa kalye, malalayan ng trapiko dahil sa totoo lang, sa dami ng sasakyan, talaga ang laki ng ginagampanan ng ating mga enforcer. Sa ating mga security head na alam nyo naman na kalakip lahat ng may pwedeng kung ano yung makaharap nila. Nandiyan yung halos kaya nila yung buhay nila para lang sa kapayapaan. Kung tutusin, itong Malawi napakatahimik. Pinagmamalaki ko, hindi naman tayo natutulad sa ibang barangay na matataas ang krimen. Kumbaga, kung may mangyari man, yung mga minor lang. Salamat sa mga security head natin. Kahit madaling araw na, gising yan. Sinisingin ko, talagang gising na gising. Kailangan na yan, barangay Malawi. Sa ating mga health workers, sobrang pagmamahal nila dito sa atin, sa mga nasasakupan, lalo na sa mga nagkakaroon ng mga sakit, lalo sa mga bata. Hindi na nila tingin yung dahil nagsiservisyo sila, dahil nandun sila sa pwesto nila. Hindi, ginagawa na nilang pamilya para sa pag-aalaga ng mga health workers natin. Maraming salamat, napakasisipag ng mga yan. Sa ating mga barangay official, siyempre, nagkakaisa kami para lang naman sa ikabubuti ng ating barangay. Sa pangunguna ni Kapitana Tricia, sa secretary natin na napakasipag at sa treasurer na napakagalante. Baka may good news yan yun lang po, sinamantala ko na yung pasasalamat ko. Baka kasi eto na yung huling kasama niyo ako sa Barangay Assembly. Kasi since 2014 hanggang ngayon, 2025, baka ito na yung huli kong makakasama kayo. Pero ganun pa man, mawala man ako sa pwesto, ako makikisa sa inyo para sa ikaw natin ang Barangay Malawig kahit wala na ako sa pwesto.
kahit wala sa pwesto, tuloy-tuloy ang serbisyo. Maraming salamat po. Ako po si Giselle Bartek. Magandang umaga. Makabagdag damdamin na inyong mensahe para sa aming kasama niyo pong lingkod barangay. At ngayon naman po, dumako naman po tayo sa isa sa napakakisig din at napakasipag na kagawad ng Barangay Mulawin, Kagalang-galang, Benito Arguez. Una po sa lahat, mapagpalang araw po sa ating lahat. Lalo po sa ating bisita na dumating po ngayon. Dahil po maraming salamat po sa pagdala niyo po rito. Ma'am, mabuhay po. At sa pangulo po ni Kapitana Tricia Lubigan, palapag po natin si Kapitana. Alam niyo po, mga kasama, wala nga pong masasabi talaga. Diba? Nasabi na ni Kapitana, Luzon Fighting. Nakikita ko naman yung mga trabaho natin. Talaga namang saludo po ko sa ating lahat. Nakita ko kasipagan nyo, pagpupuyat nyo, sa pagbabantay sa ating mga barangay, sa pag-assist sa ating mga may dadalang mga sakit, pasyente, kung saan man. Nandiyan po sila lahat. Lahat po, mga PHW, mga nandiyan po, Bouncy, mga ating barangay officer, traffic enforcer, nandiyan po lahat. Nakikita po namin yan, ng mga opisyal. Napakalaking tulong po sa ating lahat ng ginagawa natin to para sa ating barangay. Siyempre, sa pangulo po ni Kapitana Tricia, namin, na nagpulo-pulo kami para kung ano yung pag-usapan namin, kung ano yung magandang hangarin po para sa ating mga barangay. Ngayon po, itong ating barangay assembly, ito po yung talagang dapat natin para malaman nyo rin po kung saan nagagaling ating mga nilalabas, mga ating ginagawa. Yan po. At ito naman po, kung ano po yung mga naisip nyo pang magandang hadidangin po sa ating barangay, pwede po kayong mag-share, magsabi po sa amin kung ano po yung dapat pa natin gawin. Nandiyan po kayo kung ano po yung dapat nyo, kung ano maisipan nyo, kung ano po yung maganda, para sa gaganda po natin barangay. Ilan po at maraming po salamat sa ating lahat. Ayan po, maraming salamat po, Konsi Buto. Ngayon naman po, dumako po tayo sa isa din na napakakisig nating kagawad ng Barangay Mulawin, Kagalang-galang, Wancho Pareha. Ang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating bisita, magandang umaga po. Kaya salamat po sa inyong pagbisita sa aming barangay. Kapitana, magandang umaga po. Ang sa akin lang po, wala na po akong masasabi dahil tayo po nang nai-report ni Kapitana, Giselle Bartek, Benito. Ang masasabi ko lang po sa inyong lahat ay saludo po ako sa inyong lahat. Lahat na po, hindi ko na po isahin dahil baka meron din po akong mabanggit ay magtampo pa. Kaya saludo po ako sa inyong lahat. Salamat po, salamat po. Thank you po, Konsi. Ngayon naman po, dumako po tayo sa isa din po nating kasamahan sa Sangguniang Barangay, Kagalang-galang, Kurt Dignos. Yes po. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo lahat. Sa aking mga barangay, magandang umaga po sa inyo. Naibagang bigat, mayroong bundat, Assalamualaikum warahmatullahi sa ating butihi Kapitana Tricia Lubigan Gutierrez, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Sa aming mga bisita, magandang umaga po sa inyo. Sa aking mga kasama sa barangay legislators, magandang umaga po sa inyo lahat. At sa aking mga kasama, nabanggit na po lahat ng mga achievements po ng BHU, aking accomplishments report ng aking butihing Kapitana. Kaya wala na po akong masasabi, kundi request na lang po. Sana sa na-observe ko po mga trabaho ng aking mga kasama sa BHU ay na madagdagan po ang kanilang allowance. Salamat po. Lobby po ng Diyos po yan, no? Madagdagan po yan. Nakita ko po yung hirap at bago. At ito pa, Ma'am Camp, isa lang po masasabi ko.
Isang message na lang po sa inyo at marami pong bumubulong din sa akin. I personally, at in behalf po sa aking mga kabarangay, Ma'am Cap, at sa PHU staff at sa aming butihin na PHU head, Ma'am Rocky Peroya, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa aming mga kalusugan at pag-aalaga sa aming kalusugan, Kapitan at PHU. Maraming salamat po. Thank you po. Happy Barangay Assembly Day, person, sa inyong lahat. Thank you so much po, Consi Gert. At ngayon naman po, dumako po tayo sa literal na napakasipag na kasamahan natin sa Sangguniang Barangay. Isa sa napakasipag, maglinis at magtabas ng mga basura at mga puno dito sa akin. At talaga po, ginagampanan ang tungkulin bilang Committee Chairman ng Environment. Walang iba, kagalang-galang, Matyas Albres. Isang maganda. Bago sa inyo lahat, masasabi ko lang po sa sila. So ngayon, ang masasabi ko, I would like to thank these opportunities on behalf of Barangay Sangguniang Barangay, especially Kapitan Rizal Ibigan, the best leader. Siya po ay tunay na leader na talagang nagdaan sa topic na natin ay makikita mo ang improvement ng barangay natin. Ngayon din sa mga naririto sa ating mga barangay, salamat din sa inyong mga tulong na tayo ay ibigay bigla sa ating barangay. Sana karoon pa tayo ng pagkataon na magbigay pa ng ibang idea upang tayo ay matagdagan ating kaalaman bilang para sa pag-aayos ng ating barangay tungo sa mahalagang bagay ng ating patuloy pala ang anak ating mga kulturin at datikan ang lahat ng bagay na iunlad ng ating barangay. Yan po, salamat. Ayan, bilang huli po sa mag-uulan, babati po sa inyong lahat. Wala na po akong ibang masasabi kung hindi taos-pusong pasasalamat at pagmamahal po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa bawat departamento na bumubuo po sa structure ng ating barangay. Siyempre, sa pangunguna po ng ina ng Barangay Mulawin, Ate Cap, maraming salamat po. Magandang umaga sa mga panauhin natin mula sa DILG. Ma'am Daisy, good morning po, Sir Irving and Ma'am Sheila. Maligayang pagdating po sa Barangay Assembly ng Barangay Mulawin. Sa aking mga kasamahang Sangguniang Barangay, mga kagawad na katuwang natin sa pagbibigay serbisyo at malasakit sa bawat kabarangay po natin, maraming salamat kay Secretary, kay Ate Treasurer, at sa bawat department, mabuhay po ang BGSU sa walang sawang paglilinis at pagpapaganda ng kahabaan ng Mulawin ng sa 13 Road, ng Lia Road. Grabe, ibang-iba na ang Mulawin, pero na lang sa basura ng iba. Ayan, na tayo din po ang naglilinis. Salamat po sa inisyatibo ng ating kapitana para po malagyan na talaga po ng mga boundaries yung bawat drainage. Sa ating masisipag at makikisig na peace officer, ayan, shout out sa inyo at traffic enforcer. At sa ating walang pagod at sawang pagbibigay serbisyo pang kalusugan sa ating mga BHU, barangay health unit sa pangunguna ni Ate Pepay, maraming salamat po. Sa mga lubong, tagapamayapa, mabuhay po kayo. Ayan, sa lahat po ng mga kasama nating magbigay ng lingkod, barangay at serbisyo, thank you so much po sa inyong lahat. At ngayon po, ako po bilang bago po sa serbisyo at sa politika po, nais ko pong magpasalamat sa inyo dahil dito po natutunan kong
makisama at makibagay sa lahat sa inyo dito. Thank you at yung duties and responsibilities po namin bilang kagawad na magmungkahi at magpatibay ng resolusyon at ordinansa na talaga pong para sa kaayusan, kalinisan at kagandahan at ikakaunlad ng Barangay Mulawin. Palagi po kaming nakasuporta sa bawat isa dito, lalo na kay Ate Cap, para po mas lalo sa ikakaunlad at ikakagandahan ng Barangay Mulawin. Mabuhay po ang Barangay Mulawin. Muli po, maraming salamat po. Palakpakan niyo po ang bawat isa. Staff, mga residente po, magandang umaga po. So, on behalf of our Municipal Local Government Operations Officer, Ms. Jenny